Ito yung magandang balita mga kababayan para sa ating mga mamamayang Filipino. Masayang ibinalita ng ating Pangulong Bongbong Marcos mismo kahapon. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Before siyang lumarga papuntang Brunei Darussalam para sa kasal ng prinsipe ng Brunei. Pero ngayong araw, babalik din yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Nag-attend lang po ng kasal. Baka masamain naman ng mga critics ng ating Pangulo. Sasabihin, nagwaldas na naman. Yung pakikisama po sa mga leaders ng mundo, lalo kalapit bahay natin, yung Brunei Darussalam. Parte yun po sa trabaho ng isang presidente ng First Family ay yung ating Pangulo, kasama siyempre yung First Lady, si Atty. Lisa. Lumarga po kahapon. Ito po, inimbita kasi siya po. President Ferdinand Marcos Jr. left Saturday evening, kagabi, for Brunei Darussalam after he was invited by Sultan of Brunei Hassanal Bolkiah to attend the royal wedding of his son, the Royal Prince of Brunei, Prince Abdul Matin Inyang Mulia Dayang Anisha Rosna binti Adam. The president, who is expected to join other heads of state in the wedding, will be back on Sunday. Ngayong araw na to, mga kababayan, babalik din yung ating Pangulo. Kasama yon mga kababayan, yung pakikipagkapwa ng isang leader. Di ba? Ganun po. Ito yung before na lumarga yung ating Pangulo, lumabas siya sa social media para i-report itong magandang balita. Wala na daw na active NPA guerrilla front dito sa ating bansa. So, matatahimik na po tayo. Di niya Mr. Maravillas, yung mga lefties na sigang daldal sa kalsada, yan, patian niya sa Kongres. Yung basta hindi po manggulo na mag-alsa sa pamamagitan ng paggamit ng armas, wala man problema po yung dumaldal ng dumaldal. Parte siya sa demokrasya. Saka yung Communist Party po, di ba? Yung komunismo, hindi na po siya outlaw dito sa ating bansa. Kaya binigyan sila ng pagkakataon na magkaroon ng boses. Yung mga allied sa kanila, sa kanilang mga pananaw and ideology, pwede nang dumaldal sa makipagdiskusyon sa Congress. Yung paggamit ng armas, yun ang hindi po pwede mga kababayan. Pero yung dumaldal lang ng dumaldal, walang problema yun sa atin. But before ko ibigay sa inyo yung full story mga kababayan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated mga kababayan sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Yung mga hindi pa naka-subscribe po, lalo yung mga Marcos loyalist, i-subscribe po ninyo yung ating mga channels para malabanan natin yung pagpapakalat ng fake news ng mga dilawang DDS. Tama pa? Huwag na rin po ninyo na-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. So ito yung sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Wala na anyang active NPA guerrilla front ngayon as of the December last year as a result of the government's anti-communist insurgency campaign. Umabot daw sa 1,399 members ng communist and local terrorist groups ang na-neutralized. Ang nakumpiskang mga baril, 1,751. At yung mga members nila, marami na ang nagsipagsuko at binigyan ng kabuhayan ng ating gobyerno para makapagsimula sila ng panibagong buhay. Di ba napakaganda? Pero niya Mr. Maravillas, kontra sa Pistog si Inday. Yun nga po, kailangan natin pong tapusin na ito na kaguluhan sa ating bansa para tuloy-tuloy na yung pag-unlad ng ating bagong Pilipinas po.
At naging maganda yung result ng pagtanggal ng confidential fund doon sa Office of the Vice President saka sa DepEd. Kasi nailipat mga kababayan sa ating mga security agencies. So naging maganda yung result sa kampanya laban sa insurgency dito sa ating bansa po. Yan yung sabi ng ating Pangulo. Mapag-usapan din po natin yung mga internal security threats, ika nga. Ang mga kasama rito ay ang ating mga kapulisan, ang ating mga sundalo, Department of National Defense. Last year niya, nakapag-neutralize tayo ng 1,399 members. Yung ang sinabi natin. Nakapag-kumpiska ng mga armas, 1,700 plus. Ngayon niya, maaari na nating ma-report na wala ng active NPA guerrilla front as of December 2023. Ito niya sa tulong ng ating armed forces, PNP, at intelligence agencies. Patuloy lamang ang ating kampanya laban sa terorismo sa loob ng Pilipinas. Separately this week, the Marcos administration extended a total of 91.47 million pesos to former rebels and surrenderies as financial assistance under the Enhanced Comprehensive Local Integration Program package administered by the DILG. Kita ninyo, kaya na-encourage po yung mga rebels na mag-surrender na po kasi binibigyan sila ng financial support para makapagsimula ng panibagong buhay, yung hindi magulong buhay at makipagtulungan na sa pagpaunlad ng ating bayan. Sabi ng DILG sa kanilang year-end report that a total of 1,119 former rebels consisting of 821 NPA fighters and 298 militia ng bayan members ang tumanggap ng assistance. Among the various assistance under the DILG package include immediate assistance with 1,055 beneficiaries, livelihood assistance, 713 recipients, reintegration assistance, 1,074 beneficiaries, and remuneration to 264 firearms na tinon-over po sa ating government forces. Pati yung baril nila mga kababayan, yung mga siguro, naagaw nila sa mga sundalo noong panahon. Binili po. Binayback. Ay, hindi buyback. Binili po. Binayaran ng ating gobyerno. Pati yung armas nila. Kita ninyo yung programa ng ating pamahalaan ngayon. Di ba napakaganda? Kaya tama itong report ng Gallup. Di ba? Sabi rito sa report, Philippines third safest country in Southeast Asia. Gallup poll. Pangatlo na siya na pinakaligtas, mga kababayan, according to the Philippine National Police, citing the latest survey of American analytics firm Gallup. Sabi po ng Gallup, Law and Order Index for 2023, the Philippines ranked third with a score of 86, only behind Vietnam's score of 90 and Indonesia's 90. Kita ninyo mga kababayan, yan po ang yan ang strong leader. Ang strong leader po, hindi man yan nasusukat doon, nakikita sa mga pagmumura at pagyayabang po. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos, wala kang marinig na yabang. Nire-report lang niya po ang kung ano yung mga accomplishments natapos ng kanyang administrasyon para malaman ng ating mga mamamayang Filipino. Di po ba? Yan man lang po mga kababayan yung ating short video. Baka lang gusto ninyo itong itry. Fairmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Iniman po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos pa? O yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.
Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. Also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Kahit saan po kayo gustong pumunta all throughout the world, pwede na kayo magpabook online dito sa amin para makatipid po kayo, makamura. Pati sa mga hotels, yun na po yung uso ngayon, book online. May Paymaya, may bayad center din po kami. Ang Colossal Fitness Gym ay located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Ayan po, dinidiskarga na yung mga bagong gym equipment po. Dumating siya kagabi, siniset up na siya. Sabi, mga 3 to 6 days daw yung pag-set up. Kaya pasensya na po yung mga kuha natin, mga clients natin po. Yan yun nating Grab Car. Lagi na pong matao dito sa amin. At bukas din po siya kahit nagsiset up ng bagong equipment. Diyan kasi siya ilalagay, mga kababayan. Yung iba dito po, may bakante pa po. Pero yung pagka-set up po niya, hindi yung siksikan para convenient sa ating mga customers. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas.